Kasaysayan ng Unibersidad ng Finhai. Hindi naman siguro dahil sa pagkuha ng kaunting kaginhawahan, kaya palihim akong hahalikan ni kuya, di ba? At wala ring mapapala sa paghalik sa akin. Pag-iisipang mabuti ni T. Dede, tila ang dahilan lang na magpapaliwanag. Nakatanggap-tanggap ay ang paglalagay ng lip balm. Nakita ko ni Ethan F. na bumubulong. Nagpanggap na kalmado at nagpatuloy sa pagsasalita. Akala mo ba kung sino ka? Bituin ba o dakilang artista? Hahalikan kita ng palihim. Kung hindi lang dahil kagabi ay niyakap mo ako para magpainit. Hindi ko na sana ipinahid ang lip balm para sa iyo. Ngayon na naipahid ko na, pantay na tayo. Pagkasabi ni Ethan F., palihim niyang tiningnan ang reaksyon ko. Nang makita niyang tila hindi ako nagdududa sa sinabi niya. Palihim na nakahinga ng maluwag si Ethan F. Sige na, basta't sa susunod, hindi na dapat maulit. At hindi ko gusto ang pagpapahid ng lip balm. Medyo nailang akong tumayo. At nagmadaling pumunta sa lababo. Nakita ko ni Ethan F. na tila naniniwala sa sinabi niya. Palihim na nakahinga ng maluwag. Ang tanga-tanga talagang kapatid na ito, madaling lokohin. Pero kaya siya nakatutuwa. Tamang-tama na nagpapakasaya si Ethan F. sa kanyang pag-iisip. Biglang bumukas ang pangunahing pintuan ng silid-sining. Pagkatapos, pumasok ang dalawang gwardiya na medyo may edad. Nene, bakit ka narito sa silid-sining? Manong, kagabi nagpipinta kami sa silid. Biglang nawalan ng kuryente at nakakulong sa loob. Ganoon ba? Kasalanan ko, hindi maganda. Hindi ko nakita ng maayos na nakakulong kayo sa loob. Ayos lang, dapat pa nga akong magpasalamat sa inyo, Manong. Kung hindi nakakulong kagabi, hindi ako makakatulog sa bisig ni Kiran Tide. Hindi rin ako makakahalik sa kanya ngayong umaga. Kaya isa itong kamanghamanghang aksidente. Si Ethan F. ay hindi man lang nag-abalang magkaroon ng ilang aksidente pa na tulad nito. Sa lalong madaling panahon, si Kiran Tide ay bumalik mula sa paghugas ng kanyang mukha sa lababo. Nang makita niyang sa wakas ay nakabukas na ang pintuan ng silid-sining. Nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas, nakalabas na rin. Senior D, umalis na tayo. Tumango si Ethan F. At pagkatapos, masayang umaawit ng himig. Habang bumabalik sa dormitoryo. Sa daan, si Ethan F. ay may kaunting panghihinayang pa rin sa nangyari kagabi. Ang matulog sa bisig ni Kiran Tide ay talagang napakainit. Ang halik ng masamang alagad ay talagang napakatamis. Habang iniisip niya, ang magandang mukha ni Ethan F. ay hindi mapigilang mamula. Kung sana magkaroon pa ng ilang aksidente na tulad nito, ang sarap. Siguro sa mundong ito, si Ethan F. lang ang nag-iisip ng ganito. Gayunpaman pagdating niya sa dormitoryo. Pinaligiran siya ng tatlong kaibigan niyang kasama sa kwarto. Dan F., saan ka pumunta kagabi? Hindi ka umuwi para matulog at hindi ka rin makontak sa telepono. Malaking problema iyan. Sabihin mo ang totoo. Kagabi, nakakulong ako sa silid-sining. At saka, naubos din ang baterya ng telepono ko, kaya nakakulong ako buong gabi. Sino nang maniniwala? Kagabi, nakontak namin ang kasama sa kwarto ni Kiran. Kivene, wala rin siya sa dormitoryo. Hindi rin makontak ang telepono niya. Magkasama ba kayo? Nang marinig ito ni Ethan F. namula ang kanyang magandang mukha. Hindi niya sukat akalain na malalaman ng tatlong matalik niyang kaibigan. Mula sa kasama sa kwarto ni Kiran Tide. Sa pagkakataong ito, hindi na niya maitago. Magkasama kami. Kagabi, nagpipinta kami sa silid-sining. Hindi namin sukat akalain na mawawala ng kuryente at makakulong sa silid-sining. Talagang hindi pumunta para magbukas ng kwarto kasama si Kiran Tide. Tinitigan siya ni Ethan F. Lalong namula ang kanyang magandang mukha. Hindi. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo ang telepono ko, talagang naubos na ang baterya. At saka, hindi ko rin dala ang PC ko. Hindi ako makakapagbukas ng kwarto. Para patunayan ni Ethan F. ang kanyang kalinisan. Kinailangan niyang ipakita sa kanila ang kanyang telepono. Nakapalda siya, kaya lalong hindi niya maitago ang niya.
Gusto rin sana niyang pumunta at magbukas ng kwarto kasama si Kiran Tide. Pero ang problema ay siguradong hindi siya papayag. Hindi naniwala sina Beth Bisikvai, Liu Zianhin at Teknan. Kinuha ang telepono para tingnan, talagang naubos na ang baterya. Talagang naubos na ang baterya. Wala ring dihi sa kanya. Kaya talagang nakakulong kayo ni Kiran. Tived sa silid sining. Talagang buong gabi kayo doon? Isang lalaki at isang babae na magkasama buong gabi. Kaya wala bang nangyaring kapanapanabik sa inyo? Hindi walang nangyari. Mabilis na namula ang magandang mukha ni Ethan dahil naalala niya ang nangyari kagabi. Ang matulog sa bisig ni Kiran Tidel. At ang halik kaninang umaga. Talaga bang walang nangyari? Hindi ako naniniwala. Bakit namumula ang mukha mo? Talagang walang nangyari. Kung hindi ka magsasalita ng totoo, kilitiin kita dyan. Napakatalino ni Ethan Ake. Nang makita niya ang sitwasyon, agad niyang iniba ang usapan. Sage, Thaimanth. Hindi ba gaganapin ang fundraising event ng dance club niyo ngayon sa eskwelahan? Kumusta ang preparasyon? Ethan Ake, huwag mong baguhin ang usapan. Ngayon, tinatanong ko ang tungkol sa nangyari sa inyo ni Kiran Tidith kagabi. Pero sinadya ni Ethan Ake na huwag pansinin at patuloy na magtanong. Sino ang inimbitahan ninyong magtanghal? Kailangan niyo ba ang tulong ko? Hindi maitatanggi. Na si Ethan ito ay talagang isang matalino at mabilis mag-isip. Nang mabago ang usapan, agad na napunta ang atensyon ni Faitnan. Naman, kailangan namin ang tulong mo. Kailangan mo lang tumulong na mag-imbita ng mga taong susuporta, mas mabuti. Kung marami kang maimbita, para pagkatapos ng performance, mas maraming estudyante ang pupunta. Para magbigay ng donasyon para sa mga estudyante sa mahihirap na bundok. Seryosong sinabi ni Faitlan, walang problema, Faitnan. Maghanda ng mabuti ang club nyo. Tutulong akong mag-imbita ng ilang tao. Masayang pangako ni Ethan F. Faitnan. Tutulong din akong mag-imbita ng mga tao, pangako rin ni Liu. Lianhin. Sabay-sabay silang tumingin kay Death Bisik Vai. Sa loob-loob ni Ilat Bisik Vai, bumuntong hininga siya. Ang batang si Ethan Ifki, napakagaling. Iniba ang usapan at nakatakas na naman. Ngayon, ako naman ang nasa sentro ng atensyon. Magaling ako sa pag-imbita ng mga tao. Ipagkatiwala niyo sa akin, sabi rin ni Ilat Bisik Vai. Pero kung sa ating ilan lang aasa, hindi tayo makakapag-imbita ng maraming tao. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mag-imbita ng mga sikat sa eskwelahan. Para magtanghal sa entablado. Tama, tumango si Dad Bisik Vai. May naisip na ako. Naimbitahan na namin si Fong Kied Hai. Ang campus heartthrob natin. Maganda siyang kumanta at gwapo. Dagdag pa, sikat din siya online. Marami rin siyang tagahanga sa eskwelahan natin. Tumigil si Fake Nanf ng kaunti. At may kumpiyansang sinabi. Kung siya ang magiging pangunahing performer, tiyak na makakaakit siya ng maraming tao. Si Fong Tiefid Hai ang campus heartthrob ng eskwelahan namin. Balita ko. Maghahanda siyang pumirma ng kontrata sa isang entertainment company. Para mag-debut. Finland, paano mo siya naimbitahan? Kuryosong tanong ni Ilk Bisit Vai. Ang lahat ng miyembro ng club namin ay nag-ambag ng 1-0-0-0. Para lang siya maimbitahan. Para makalikom ng 1-0-0-0 na ito. Wala nang pera si Faitnan ngayon. Kahit ang kita niya sa part-time job ay naibigay na. Ganoon pala. Kung siya ang pupunta, ang mga babaeng tagahanga niya sa eskwelahan ay siguradong pupunta. Sabi ni Ilat Bisig Vai, kumilos na tayo. Gawin nating perpekto ang fundraising event na ito ngayong gabi. Suhestyon ni Ethan Eke. Nang gumabi na. Kakatapos lang kumain ng dinner ang tatlo kong kasama sa kwarto at bumabalik na sa dormitoryo. Isang magandang figura ang lumitaw sa harap nila. Masamang alagad, ang saya-saya kong makita ka rito. Mapaglarong pagbati ni Ethan Eke. Nang makita ko si Ethan Eke, bumuntong hininga ako. Bakit siya na naman?
Pero iba sa malamig kong reaksyon. Nang makita ng tatlo kong kasama sa kwarto na lumitaw si T.I. Hawkeye. Tuwang-tuwa sila. Hello, Ko Hawkeye. Ako si Nguho. Kasama sa kwarto ni T-Ren Tiden. Nagmadaling bumati rin ang dalawang lalaki. Ang batiin ni T.I. Hawkeye ay isang malaking biyaya. Si T-Ren Tiden lang ang tila kalmado. Sinadya mo ba akong hintayin dito? Hindi ako tanga. Malapit na ito sa pangatlong dormitoryo ng mga lalaki. Isang babae na walang ginagawa. Bakit siya maglilibot malapit sa dormitoryo ng mga lalaki? Ang masamang alagad, mas matalino na. Ngayon, pumunta ako rito. Para imbitahan kayong pumunta at manood ng fundraising event na inorganisa ng kasama ko sa kwarto. Sa athletic field. Hindi pa ako nakasagot. Agad na tumango ang tatlo kong kasama sa kwarto. Walang problema. Kung iniimbitahan kami ni Ki Hawkeye na manood ng fundraising event, siyempre pupunta kami. T-Ren Tiden, ikaw. Ang mga mata ni T-Than Iku ay nakatingin pa rin sa akin. Pupunta, siyempre pupunta. Tumango rin ako. Kung hindi ako papayag, baka balak na akong patayin ang tatlo kong kasama sa kwarto. Galing, umalis na tayo. Magsisimula ang performance sa 7 ng gabi. Tara na. Tumango ako. Sa pagkakataong ito, marami ng tao ang nagtipon sa athletic field ng eskwelahan. Sa gitna, isang maliit na entablado. Ang itinayo. 4 na ilaw ang nagbibigay liwanag. Kaya maliwanag ang entablado. Hindi bababa sa 7 tandang bawas 800 katao ang nagtipon sa paligid ng entablado. Karamihan ay mga estudyante. Maraming estudyante. May hawak pang mga karatula na naghihikayat para kay Fong Tiedhai. Tila ang karamihan ng mga pumunta rito ay mga tagahanga ni Fong Tiedhai. Marami ng tao. T-Ren Tidele, pumunta tayo sa harap. May mga upuan doon. Habang nagsasalita si T-Than Eki, hinila niya ako papunta sa harap. Nang makita ng tatlo kong kasama sa kwarto ang eksenang ito. Napakaselos nila. Pero selos lang ang kaya nilang gawin. Nang makarating sa harap, naupo ako at si T-Than Eki sa unang hanay. 7 na, malapit na magsimula. Ang performance na ito ay inorganisa ng kasama ko sa kwarto. Si Fitman at ng club nila. Mag-donate ka rin mamaya, ha? Seryosong sinabi ni T-Than F. Kahit hindi mo sabihin, magdodonate ako. Ang pagtulong sa mahihirap na bata sa bundok na makapag-aral ay itinuturing ding paggawa ng kabutihan. Seryoso kong sinabi. Sa lalong madaling panahon, nagsimula ang performance. Si Fitlan, bilang MC, pumunta sa entablado para bigkasin ang talumpati tungkol sa fundraising event. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, opisyal na nagsimula ang performance. Karamihan sa mga pumunta sa entablado para magtanghal ay mga miyembro ng club. Ang tanging lumahok ay si Fong Tiedhai, ang taong ginastusan ng club para imbitahan. Para akitin ang maraming tao na manood at sumuporta sa fundraising event na ito. Maganda rin ang naging resulta ng performance. Ang balita na si Fong Tiedhai ay pupunta sa fundraising event para magtanghal ay ipinost sa internal network ng eskwelahan. Agad na dumating ang mga tagahanga niya. Gayunpaman pagkatapos bumaba sa entablado, mukhang nag-aalala si Fitnan. Nang makita ito ni Naghihitan si Yisit V at ng iba pa, hindi nila napigilang magtanong. Fitnan, bakit? May nangyari ba? Hindi pa rin dumarating si Fong Tiedhai. Tinatawagan ko siya, hindi siya sumasagot. Sobrang nag-aalala ako, malapit nang umiyak si Fitnan. Hintayin mo na lang. Baka may ginagawa siyang nakapagpatagal sa kanya. Tinanggap na niya ang pera ninyo. Hindi naman siguro siya nangako na hindi niya tutuparin. Pampalubag loob ni Tlaf Bisig Vi. Sa ngayon, ang tanging magagawa ay ang maghintay. Sinubukan ni Fitnan na kumalma. Para sa fundraising event na ito, gumastos siya ng maraming pagsisikap at dedikasyon. Kung sa huli ay masisira ito, malulungkot siya. Sa paglipas ng panahon,
Malapit nang matapos ang performance. Pero hindi pa rin lumilitaw si Fong Tianhai. Paano na ito? Hindi pa rin lumilitaw si Fong Tianhai. Malapit nang matapos ang performance. Kung hindi siya lilitaw, hindi matutuwa ang mga tagahanga niya. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa pagdodonate. Nag-aalala na si Thailand, malapit nang umiyak. Tawagan mo ulit. Sabi ni Class B. Sidvai. Hanggang ngayon, yun na lang ang paraan para tawagan siya. Sinubukan ulit ni Thailand na tawagan. Sa pagkakataong ito, may sumagot sa wakas. Si Senior Fong ba ito? Ako si Thait Manji. Senior, kailan ka pupunta sa fundraising event namin? Ang presentation mo na lang ang natitira sa amin. Sabi ni Fake Nance na may bahid ng iyak sa boses niya. May ginagawa pa akong hindi ko maiwan. Kung tataasan niyo ang presyo ng 50,000, pupunta ako agad. Ang boses ni Fong Tianhai ay nagmula sa kabilang dulo ng linya. Senior Fong, hindi ba napagkasunduan natin na 1-0-0-0 lang? Bakit tataasan mo ngayon ang presyo? Hindi makapaniwala si Thailand, wala akong pakialam. Ang halaga ko ngayon ay 50,000. Kung hindi kayo tataas, pasensya na. Hindi ako makakapunta para mag-perform. Pagkatapos magsalita, pinatay ni Fong Tianhai ang telepono. Nang marinig ni Thailand ko ang abiso mula sa telepono. Sobrang nag-alala siya kaya napaiyak na. Ano ang sinabi ng halimaw na si Fong Tianhai? Agad na nagmura si Tet B. Sidvai. Sabi niya kailangan niya munang itaas sa 50,000. Kung hindi, hindi siya lilitaw. Umiyak na sinabi ni Thailand, saan tayo kukuha ng pera para sa kanya? Ang 1-0-0-0 na ito ay galing sa ambag ng mga miyembro ng club. Na pinag-ipunan nila pansamantala. Talagang iniisip niya na isa siyang bituin. Sa susunod, wag na wag ko siyang makikita. Nagangalit si Tet B. Sidvai sa galit. Hindi siya isang taong madaling lokohin. Ngayon, ang pinakaimportante ay tapusin ang performance na ito. Ako nang bahala sa 40,000 na kulang. Biglang nagsalita si Van Ike. Sa labas, nagtitipon na ang mga tagahanga ni Fong. Tianhai. Pumunta silang lahat para sa kanya para panoorin ang fundraising event na ito. Kung sa huli ay hindi lilitaw si Fong Tianhai. Niloloko niya sila. Ano ang gagawin nila sa oras na iyon? Hindi natin alam. Gayunpaman, pinigilan siya ni Eret B. Sidvai. Hindi pwede. Hindi ko matatanggap ang galit na ito. Alam ng halimaw na ito. Na hindi natin pwedeng tapusin ang performance. Kaya nagtaas siya ng presyo sa huling minuto. Hindi natin pwedeng sundin ang gusto niya. Galit na galit si Tet B. Sidvai kaya namumula na siya. Pero kung hindi natin tataasan ang pera ngayon, hindi lilitaw si Fong Tianhai. Kung ganon, paano natin tatapusin ang fundraising event na ito? Nahihirapan din si Van Ike. Sobrang nag-aalala rin siya sa loob. Si Deep Nangu ay mas lalong nag-aalala kaya lumuluha na siya. Sa sandaling hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin. Biglang bumangon ang isang boses. O kaya ako na lang ang pumalit kay Fong Tianhai. Para kantahin ang huling kanta. Nang marinig ang boses na ito, napatingin si Nagigidan Disat Bikid Vai. Dit Nangu at ng iba pa. Nang makita nilang ako iyon, nagulat silang lahat. Tiran Tilin. Sinabi mo kanina na gusto mong palitan si Fong Tianhai. Para umahon sa entablado para kantahin ang huling kanta? Gulat na sinabi ni Tian Kung ganon, ayaw ngang pumunta ni Fong Tianhai. Hindi na siya kailangan. Ako na lang ang papalit sa kanya para kantahin ang huling kanta. Kung ipalit ka namin kay Senior Fong Tianhai, hindi papayag ang mga babaeng. Tagahanga niya, Sidli. Dahil kay Senior Fong Tianhai kaya sila pumunta. At saka, hindi namin alam kung marunong ka bang kumanta. Pero wala na ring mas magandang paraan. Talaga bang kailangan pa naming taasan ang presyo para maimbitahan si Fong Tianhai? Napakamot ako sa ulo. Sobrang naiirita ako. Sa mga taong walang kredibilidad. At ginagamit pa ang mga tagahanga. Para i-pressure si Deep Lance. Ang mga ganong tao ay hindi karapat-dapat na makipagtulungan. Hindi makapagdesisyon ang mga babae.
Malapit nang umiyak si Diptik Nanth. At ang mga tagahanga ni Fong Kiedhai. Nang makita nilang malapit na ang pagtatapos, ay nagsimula ng itaas ang mga banner nila. At isinisigaw ang pangalan ni Fong Kiedhai. Fong Kiedhai. Fong Kiedhai. Mahal ka namin, senior. Bakit hindi ka pa lumilitaw? Malapit nang matapos ang performance, pero hindi ka pa rin lumilitaw. Magpakita na ang mahal namin. Pumunta kami para panoorin si Senior Fong. Magpakita na siya. Nang makita ito ni Liu Zaihin, medyo natakot siya at hindi napigilang. Bumulong, baka kailangan na nating taasan ang presyo. Tingnan mo ang mga tagahanga ni Senior Fong. Sa pagkakataong ito, kung hindi tayo tumupad sa pangako natin, tiyak na mabibigo ang performance na ito. At saka, wag na nating pag-usapan ang tungkol sa donasyon. Baka pati ang dance club ay madamay. Mariing sinabi ni Death Bikit Vai, hindi pwede. Hindi pwedeng magtagumpay ang demonyong Fong Kiedhai na iyon. Alam niyang hindi natin pwedeng tapusin ang performance. Kaya sobra siyang nagyayabang. Hindi natin susundin ang gusto niya. Kung ganon, paano na ito? Hindi aakyat si Senior Fong sa entablado. Tiyak na hindi papayag ang mga tagahanga niya. O baka ako na lang ang ipalit sa kanya. Magaling talaga akong kumanta. Baka mas magaling pa ako kay Fong Kiedhai. Nang marinig nila akong nagsabing mas magaling akong kumanta kay Fong Kiedhai, hindi sumang-ayon sina Diptik Nanth, Liu Zaihin at Det Bikit Vai. Bagaman hindi maganda ang pag-ugali ni Fong Kiedhai, magaling talaga siyang kumanta. Marami na siyang napanalunang singing awards. Sumali pa nga siya sa isang reality show. Nakatungtong lang siya sa top 100. Pero magaling pa rin siya. Dahil kumpara siya sa mga magagaling sa buong bansa. At saka, sa Universidad ng Finhai, mayroon siyang titulong T Singing God. Marami rin siyang tagahanga. Gayunpaman, para hindi mapahiya si T Then F, hindi nagsalita si Nadvet Bifid Vai, Liu Zaihin at ng iba pa. Ayaw nilang saktan ang damdamin ni Kiran. Tilene. Baka hayaan na lang natin ang masamang alagad na umakyat sa entablado. Para subukan, sabi ni Ethan Eke. Sa kanila, si Ethan Ife lang ang walang pasubaling sumusuporta sa akin. Tuminginan sina Diptik Nanth, Liu Zaihin at Det Bifid Vai. Pakiramdam nila, yun na lang ang paraan ngayon. Parang patay na kabayo na, yun na lang ang maaasahan. Hayaan na lang si Kireng Tidide na subukan. Gwapo rin naman siya. Sana ang mga babaeng tagahanga ay kumalma kapag nakita nila ang kagwapuhan ni Kireng Tidide. Bumuntong hininga si Tlat Bisit Vai. Si Diptik Nanth, bilang organizer ng fundraising event, wala na ring ibang magagawa sa ngayon. Umaasa na lang siya sa kagwapuhan ko para subukan. Sana ang mga babaeng tagahanga, pagkatapos makita ang kagwapuhan ni Kireng Tidide, ay hindi na masyadong maingay. Sige na, Kireng Tidide. Subukan mo na. Habang nagsasalita si Diptik Nanth, bigla siyang may naalala. Tinanong niya ako, Kireng Tidide, anong kakantahin mo? Sasabihan ko ang mga kasamahan ko na ihanda ang music. Hindi kailangan ng music. Eskapela akong kakanta ng isang kantang ako mismo ang sumulat. Pero nang marinig ito ni na Diptik Nanth, Et Bisit Vai, kay Van Eck, at ng iba pa, nagulat na naman sila. Ano? Eskapela at kantang ikaw mismo ang sumulat? Desperadong sinabi ni Diptik Nanth. Pakiramdam niya kapag pinakanta niya ako, tiyak na ililibing niya ang dance club mismo. Medyo nadismaya rin si Liu Zaihin. Paano magiging kasing ganda ng Chi Capella ang may music? Papayag ba ang mga tagahanga ni Fong Kiedhai? O baka taasan na lang natin ulit ang presyo para pabalikin si Fong Kiedhai? Kumanta ng Chi Capella ng kantang siya mismo ang sumulat. Gamit yun para harapin ang mga tagahanga ni Fong Kiedhai? Natatakot sila na magdulot yun ng hindi magandang reaksyon at galit. Sa pagkakataong ito, hindi na kayang suportahan ni Isaac D. Kumanta ng Chi Capella ng kantang siya mismo ang sumulat. Sobrang risky, Junior Tirant Tidith.
Sigurado ka bang gusto mong kumanta ng kapela ng kantang ikaw mismo ang sumulat? Sigurado ako. Tumango ako ng may determinasyon sa mga mata ko. Sige na, hayaan nating subukan si Kiran Tide. Mabilis ding nagsalita si Ethan Eke. Sa kanila, siguro si Ethan If lang. Ang tunay na sumusuporta sa akin sa pag-akyat sa entablado. Magtiwala kayo sa akin. Kaya ko. Kung hindi kayo makapagdesisyon, mahuhuli na. Parang patay na kabayo na lang, yun na lang ang pag-asa. Tiran Tided, ito na ang mikropono sa entablado. Ipagkatiwala namin sayo. Kanta ka ng malakas. Kung maganda man o hindi. Wala kaming pakialam. Sa wakas, desisyon si Diptyd Vance na ipagkatiwala sa akin ng buo ang tiwala niya. Hindi ko kayo bibigin. Habang nagsasalita ako, hinawakan ko ng mahigpit ang mikropono at pumunta sa entablado. Kasabay nito, sa isang music room. Nakaupo sa sofa si Phong Tiedhai na matangkad at gwapo. Nakapatong ang mga binti. At puno ng pagmamalaki ang mukha niya. Sa lalong madaling panahon, nagmamadaling pumasok ang alipores niya. Master Phong. Malapit na ang huling performance. Hindi ka pa rin lumilitaw. Sobrang nag-aalala na ang dance club. Pagkalipas ng 1-0 segundo, tiyak na tatawag na sila sa akin. Kasama ang mga tagahanga ko. Kung hindi nila ako i-invite, pipilitin ko silang i-invite ako. Ang talino mo talaga, Master Phong. Ginagamit ka ng dance club. Sa pagkakataong ito, kung hindi sila papayag na taasan ang pera. Hindi papayag ang mga tagahanga mo, sabi ng walang kabuluhan. Ang halaga ko ngayon ay 50,000, mababa na yun. Dahil magkakaklase lang sila. Kaya nagbigay ako ng presyong 50,000. Gayunpaman, lumipas ang 1-0 segundo. Hindi pa rin ako tinatawagan ni Diptyd Vance. Napakamot ito sa ulo. Nakakapagtaka. Bakit hindi pa ako tinatawagan ng country girl na si Diptyd Vance? Hindi mapigilang tingnan ni Phong Tiedhai ang telepono niya. 8:30 na. Tama, oras na para sa huling performance. Hindi pa rin tumatawag? Medyo naguluhan si Phong Tiedhai. 2 aso. Pumunta kayo at alamin ang sitwasyon sa performance. Tingnan niyo kung ano ang nangyayari. CJ. Tatawagan ko ang mga kapatid ko. Agad na kinuha ni F2 ko ang telepono at dali-daling tumawag. Mabilis na kumonekta ang kausap. At binigyan pa siya ng nakakagulat na balita. Ano? Nagpalit ang dance club ng freshman para palitan si Phong Tiedhai. Para lumabas at kantahin ang huling kanta? Pagkatapos patayin ni F2 ko ang telepono. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi niya sukat akalain na ang mga babaeng estudyante sa dance club na ito ay talagang walang pakialam sa mga tagahanga ni Phong Tiedhai. Tila sila ay magpapatigas hanggang sa huli. Pagkarinig dito ni Phong Tiedhai, kumunot din ang noo niya. Haha, hindi ko akalain na ang mga babaeng estudyante sa dance club ay medyo matigas pala. Puntahan natin at panoorin kung paano nila sisirain ang fundraising na ito. Sa athletic field, itinataas na ng mga tagahanga ni Phong Tiedhai ang mga banner nila. At sumisigaw. Phong Tiedhai! Phong Tiedhai! Senior Phong, bilisan mo, hindi na kami makapaghintay. Senior Phong, mahal ka namin. Sigaw ng maraming diehard fans. Nang makita ni Ethan Ek, Diptyd Ilan, Zat Bite, Vi at ng iba pa ang mga tagahanga. Palihim silang nag-alala. Sa wakas, umakyat ako sa entablado. Sa ilalim ng atensyon ng lahat. Hawak ko ang mikropono, kalmado at kampante ang mukha ko. Sina Ethan If lang. Diptyd Vance at ang iba pa sa ibaba ang nanonood. Na sobrang kinakabahan. Kahit ang mga palad nila ay pinagpapawisan na. Pasensya na sa lahat. Tinanggihan ni Phong Tiedhai na mag-perform dahil mababa raw ang sweldo. Kaya, ako na lang ang papalit sa kanya para kantahin ang huling kanta. Nang marinig ito, umingay ang buong lugar. Lalo na ang mga babaeng tagahanga ni Phong Tiedhai. Gusto nilang magrebelde.
Pumunta ako para panoorin si Senior Fong, hindi para panoorin ka. Bumaba ka sa entablado. Tama, bumaba ka sa entablado. Pumunta kami para panoorin si Senior Fong. Hindi para panoorin ka. Bumaba ka. Bumaba ka. Halos lahat ng tagahanga ay tumutol. Nang makita ito ni Naghihitan Deep Nan at ng iba pa. Nawalan sila ng pag-asa sa kanilang mga puso. Ang mga tagahanga ni Fong Tie Hai ay tututol talaga. Nagtago si Fong Tie Hai sa likod ng mga tao at pinagmamasdan ang lahat. Sa kanyang puso, malamig siyang tumatawa. Tingnan natin kung paano niyo sisirain ang event niyo. Puno ng tiwala ang mga mata ni Fong Tie Hai. Hindi ako naapektuhan ng mga tagahanga ni Fong Tie Hai. Hinawakan ko ng mahigpit ang mikropono. At emosyonal na kumanta ng A Cappella. Unti-unting natahimik ang mga babaeng galit. Bigla nilang napagtanto na magaling kumanta ang gwapong lalaki na ito sa entablado. Nalaman din ni Naghihitan Deep Faiman at ng iba pa na sobrang ganda kumanta ng A Cappella ni Tiran Tidid. At saka, sobrang ganda ng kanta mula sa lyrics hanggang sa melody. Hindi ko sukat akalain na sobrang galing pala kumanta ng masamang alagad na ito. Agad na nahulog si Tian Ifi sa kanyang boses. Sa mga mata niya, may idinagdag siyang paghanga at pagmamahal sa akin. Hindi ko sukat akalain na magaling talaga kumanta ni Tiran Tidid. Ang mga babaeng tagahanga ni Fong Tie Hai ay tila unti-unti ring natahimik. Pagkatapos ng unang climax, lubusan nang nahulog ang mga babaeng tagahanga sa musika ni Tiran Tidid. Nang makita ito ni Fong Tie Hai, gustong sumabog ang kanyang mga baga sa galit. Naglakas loob kang agawin ang spotlight ko. Lumingon si Fong Tie Hai para malaman kung ano ang nangyayari. Natuklasan niya na si Di. Dalawa ko ay nagpapa-impress din sa kanta ni Tiran Tidid. Nakatingkayad siya para panoorin si Tiran Tidid na kumanta. Lalaki. Galit na sinipa ni Fong. Si Hai ang puwet ni Dalawa Q. Na naging sanhi para lumipad siya ng 2 metro. Master Fong, bakit? Bakit mo ako sinipa? Tumayo si Dalawa Q at dali-daling bumalik. Imbestigahan mo kung sino ang batang iyan. Sige, Master Fong, imbestigahan ko agad. Nagtapos ang kanta. Hindi pa rin makabangon ang lahat mula sa kahanga-hangang kantang iyon. Sobrang ganda. Hindi pa sila nakakarinig ng sobrang ganda ng kanta. Sina? Dan Ikyu at ng iba pa ay naging mesmerizing. Lubusan silang napabilib sa kanta ni Tiran Tidid. Salamat sa pakikinig nyo sa kanta ko. Kung nagustuhan nyo, mag-donate kayo para sa mga mahihirap na bata sa bundok. Pagkasabi nito, nag-respond ang lahat. Pagkatapos, umalingaw ang malakas na palakpakan. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng kantang iyan. Kumanta ka pa ng isa. Guwapo, kumanta ka pa ng isa. Tama, kumanta ka pa ng isa. Gusto ko pa ulit marinig kang kumanta. Magdodonate ako sa iyo. Sa eksena, nagsimulang sumigaw ang mga manonood. Humingi silang lahat sa akin na patuloy na kumanta. At saka, sobrang gwapo din ni Tiran Tidid. Hindi ko sukat akalain na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Pero alam ko na kung gusto kong makakuha ng mas maraming donasyon. Kailangan kong tuparin ang hinihiling nila. Walang problema. Kakanta ako ng ilang kanta para sa inyo. Sa ilalim ng entablado. Sina Deep Nanhe. At ng iba pa, nang makita nilang handa akong kumanta pa ng ilang kanta. Nagpadala silang lahat ng nagpapasalamat na tingin. Sa lalong madaling panahon, hinawakan ng mahigpit ni Tiran Tidedi ang mikropono sa kanyang kamay at patuloy na kumanta. Ang mga manonood sa eksena ay muling nahulog sa boses ko. At saka, nang marinig ni Tian Yiku ang lyrics, biglang namula ang kanyang mga mata. Hindi ba't ang lyrics ay tungkol sa pagkabata nila ni Kiran Tidese? Bakit noong bata pa sila? Naglaro silang magpamilya. Si Kiran Tidede gumamit ng ihi para ihalo sa putik. Pagkatapos, ginamit niya ang putik para gumawa ng kastilyo. At pagkatapos, sinabi niya na kapag lumaki na siya, papakasalan niya siya para tumira sa kastilyo.
Lumabas na naalala pa rin ni T-Ren T-Diddy ang pangyayaring ito. Hindi alam ni T-Then Eke kung kailan nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa sulok ng kanyang mga mata. 9:30 ng gabi. Sa wakas, natapos din ang kanyang performance. Mula sa hindi pagtanggap na sinigawan mula sa entablado. Pagkatapos ay binago ang kanilang saloobin nang sabay-sabay silang nagpalakpakan sa kanya. Sa wakas, naging tagahanga silang lahat ni Kiren Tide. Nakumpleto ang lahat ng pagbabagong ito sa loob ng 1 oras. Hindi ko sukat akalain na sobrang galing kumanta ni Kiren Tide. Kumanta siya ng 1 oras nang walang hinto na puno ng mga kanta. Orihinal pa ang mga kanta. At saka, kumanta siya ng a cappella. Ang importante, magaganda ang lahat ng kanta. Hindi napigilan ni Liu Zianhin na purihin siya. Tama, sa pagkakataong ito, salamat kay Kiren Tide. Pagkatapos, marami pang estudyante ang nakuha. Nabalitaan nila at napunta sila, diptiknan. Sa wakas, nakahinga ng maluwag din siya. Kumanta ako ng 1 oras, kaya pagod na rin ako. Kaya bumaba ako sa entablado. Pero pagkababa ko, isang magandang babaeng estudyante ang lumitaw sa harap ni Kiren Tide. Hello, ako si Mavde. Ang galing mong kumanta. Pwede ba tayong maging magkaibigan? May kumpiyansang sabi ni Mavde. Si Mavde ang pangalawang hockey ng Universidad ng Finhai. Pagkatapos lang ni Tithan Efe. Iba kay Tithan Efe na malinis at maganda. Si Mavde ay kaakit-akit at sexing. Na sobra-sobra ang mga lalaking nanliligaw. Tinatawag siyang T-Girl of Dreams din ng Universidad ng Finhai. Malinaw na ang perpektong performance ni T-Rens. Kiviti kagabi ay nakakuha ng atensyon ni Mavde. Kaya hindi siya nag-atubiling magpakababa para harangan siya. At saka, sobrang confident siya sa kanyang kagandahan. Siguradong papayag si T-Ren Tide na maging kaibigan siya. Hindi ko sukat akalain na isa pang hockey ng Universidad ng Finhai ang lalapit sa akin. Pinag-iisipan ko kung paano ko siya tatanggihan. Biglang dumating si Tithan Efe. Sa tabi ko nang may pagka-alerto sa mukha niya. Pasensya na, Senior Mavde. Si Tiran Tidedi ay lalaki ko. Huwag kang magbalak sa kanya. Ang sinabing ito ni Tithan Efe ay nagpagulat sa lahat sa paligid. Lalo na ako. Hindi ko sukat akalain na si Tithan Efe, ang maganda at kaibig-ibig na hockey, ay magsasabi ng matapang na salita. Na siya ang lalaki ko di sa harap ng maraming tao. At saka, nang humarap siya kay Mavde. Madali pang kumapit si Tithan Efe sa braso ni Tiran Tide. Na para bang sinasabi kay Mavde na si Tiran Tide ay lalaki niya. Hindi mo pwedeng agawin. Sina Tithan Efe at Mavde ay parehong hockey ng Universidad ng Finhai. Pero mas sikat si Tithan Efe kay Mavde. At saka, mas maganda pa siya ng kaunti. Simula nang pumasok si Tithan Efe sa Universidad ng Finhai, nakuha na niya ang posisyon ng number 1 hockey. Kaya may kaunting inggit si Mavde. Nang malaman niyang ang malamig na hockey na si Tithan Efe ay baliw na nagtatrabaho ng isang freshman. Seryoso siyang nag-imbestiga tungkol kay Tiran Tide. Gustong malaman kung ano ang mahika ng bagong estudyante. Pero pagkatapos mag-imbestiga ng ilang araw, hindi pa rin niya mahanap ang dahilan. Hanggang kagabi, nagkataon siyang dumadaan sa athletic field. Nakita niyang kumakanta si Kiren Tide sa entablado. Sa wakas, natuklasan niya ang alindog ni Kiren Tide, kaya aktibo siyang pumunta para makipagkilala. Pero hindi niya sukat akalain. Napoprotektahan ni Tithan Efe ang pagkain niya ng ganoon. Gayunpaman, hindi basta-basta susuko si Mavde kay Junior T. Nabalitaan ko na nagtapat ka kay Tiran Tide ilang araw na ang nakakaraan. Pero tinanggihan ka. Bakit ngayon naging lalaki mo na siya? Subukan mong tawagan. Tingnan natin kung papayag siya. Nakapamaywang sa dibdib si Mavde ang may mapanuksong mukha. Nabalisa rin si Tithan Efe. Nang makita niyang nilapitan ni Mavde si Kiren Tide, nagulat siya.
Simula nang pumasok si Ethan Ethu sa Universidad ng Finhai. At inagaw ang titulong #1 hockey ni NFD. Lagi siyang naghahanap ng paraan para kontrahin si Ethan Ethu. Ngayon, nakita niyang nililigawan ni Ethan Ethu si Tiran Tide. Dumating na naman siya para makisawsaw. Siyempre kailangan niyang tawagan. Kung hindi, kailangan niyang tanggapin ang pagkatalo sa harap ni NFD. Pero sobrang hindi mapakali niya. Lumingon siya para tignan ako. At pagkatapos nag-aalalang sinabi. Tiran Tidere, lalaki kita, di ba? Habang nagsasalita, baliw na kumindat si Ethan Ethu sa akin. Na umaasang maiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Hindi pwede siyang mapahiya sa harap ni NFD. Sa harap ng isyu sa relasyon sa pagitan ng dalawang ito. Paano ako basta-basta papayag? Kung maniwala akong lalaki ako ni Ethan Ethu. At kumalat yun. Tiyak na magsiselos ang fiancé kong si Tigyao kapag nalaman niya. Baka hindi na niya ako magustuhan. Kaya hindi ako pwedeng basta-basta sumang-ayon sa bagay na ito. Kahit baliw na kumikindat si Ethan Ethu. Hindi pwede. Ang prinsipyo ay hindi pwedeng ikompromiso. Pero noong handa na akong tumanggi sa kanya, biglang tumunog ang boses ng sistema. Na-activate ang task ng sistema. Pagpipilian isa, sumang-ayon sa hiling ni Ethan Ethu. Gantimpala. 1-0 cashback kapag ginastos sa Diyosa. Pagpipilian 2, tanggihan ang hiling ni Ethan Ethu. Gantimpala. Ang pinaka-like na comment ay paikliin ng 20 sentimetro. Nang marinig ko ang suhestyon ng sistema, gusto ko nang umiyak. Sige na. Isasakripisyo ko ang sarili ko ng kaunti. Tama, lalaki ako ni Ethan Ethu. Sumang-ayon ako ng mailuha. Nang makita ni Ethan Ethu na sa wakas ay naintindihan din ni Tiran Tidede ang tingin niya. Sobrang masaya siya sa kanyang puso. Lumingon siya at may pagmamalaking sinabi kay NFD, Senior NFD. Nakita mo na. Pumayag na si Tiran Tidede. Sabi ko naman sa iyo na lalaki ko siya, pero hindi ka naniniwala. Sa pagkakataong ito, nakataas ang ulo ni Ethan Ethu. Nagmamalaki at masaya ang mukha niya. Na para bang nanalo siya sa isang laban. Sa pagkakataong ito, hindi maganda ang mukha ni NFD. Hindi niya sukat akalain. Na talagang papayag si Tiran Tidede kay Ethan Ethu. Gayunpaman, napaka-insightful niya. Mabilis niyang napagtanto na hindi masaya si Tiran Tidede sa pagkakataong ito. Sa kabaligtaran, may mapait na mukha pa siya. Malinaw na para sa pagsang-ayon na ito. Ay nag-aatubili siya. Siguradong pinilit lang siya ni Ethan Ethu. Sa isip-isip ni NFD. Ang batang ito mukhang malinis at kaibig-ibig sa labas. Hindi ko akalain na pipilitin niya si Tiran Tidede na magsalita. Hanggang dito. Huminga ng malalim si NFD at sinabing, Ethan Ethu. Bagaman pumayag na si Tiran Tidede sa'yo. Hindi pa rin ako susuko. Maghintay na lang tayo. Pagkatapos magsalita, ibinato ulit sa akin ni NFD ang isang kaakit-akit na tingin. Nang makita ni Ethan Ethu na binato ni NFD ng isang nag-aalab na titig. Ang kanyang lalaki. Nagalit siya. Malaswang babae. Naglakas loob kang akitin ang lalaki ko. Senior Dinas Idzi, pinapayo kitang huwag nang mag-aksaya ng oras. Ako at si Tiran Tidede ang tunay na pag-ibig. Hindi nagpatalo si Ethan Ethu sa pagsasalita. Talaga? Gusto ko talagang subukan. Sobrang gustong-gusto ko ang pagsubok. Habang nagsasalita si NFD, muling ibinato sa akin ang isang kaakit-akit na tingin. Bago umalis, nagalit si Ethan Ethu kaya nagtatalon siya. Hindi niya sukat akalain na para lang kumanta ng isang kanta si Tiran Tidede ay magdadala kay NFD. Ang kinasusuklaman niyang kaaway. Okay na ngayon. Tila tinatarget siya ni Tiran Tidede. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin niyang trick sa susunod. Nang makita kong umalis na si NFD, nagmamadali kong kinuha ang braso ni Ethan Ethu na nakahawak sa braso ko. Senior D, umalis na siya.
Gabi na, kailangan na rin nating bumalik sa dormitoryo para magpahinga. Pagkatapos magsalita, naglakad ako papunta sa dormitoryo. Sobrang hindi ako natuwa sa nagawa kong desisyon kanina. Pero tinawag ako ni Ethan at Tiran Tidid. Sinabi mo kanina na lalaki kita. Seryoso ka ba doon? Puno ng pag-asang sinabi ni Ethan syempre, peke lang. Baliw kang kumikindat, kaya hindi ako naglakas loob na tumanggi sa'yo. Kaya huwag mong seryosohin yun. Medyo nadismaya si Ethan pagkatapos ay nagpatuloy. Kung ganon, pwede bang magpanggap na lang tayo sa harap ni NFD? Na magkasintahan tayo? Hindi naman kita pinipilit, mabait na alagad. Nang makita ko na gusto pa rin akong gamitin ni Ethan. Para magpanggap na boyfriend niya. Nagalit ako sa puso ko. Hindi pwede yun. Gayunpaman, noong handa na akong tumanggi. Lumitaw na naman ang boses ng sistema. Congratulations sa host sa pagkumpleto ng task. Pagpipilian isa, sumang-ayon sa hiling ni Ethan Gantimpala. Isa 0 cashback kapag ginastos sa Diyosa. Double ang bisa. Pagpipilian 2, tanggihan ang hiling ni Ethan Gantimpala, pinakamagandang pangalawang komento, dagdag 50. Bumuntong hininga ako sa loob. Kailangan ko na namang mapilitang pumili. Sige na, kunwari ikaw ang humihingi sa akin. Pumapayag ako ng nag-aatubili. Pero sinasabi ko sa'yo, sa harap lang tayo ni NFD magpapanggap. Na magkasintahan. Sa ibang pagkakataon, hindi pwede. Sabi ko ng may determinasyon. Napakahusay. Huwag mong bawiin ang sinabi mo, ha? Ano man ang ipinangako ko sa'yo. Siyempre hindi ko babawiin. Okay na. Sobrang gabi na. Kailangan ko nang umuwi para matulog. May klase pa ako bukas. Magkita na lang ulit tayo bukas, masamang alagad. Good night. Sweet dreams. Bumalik ako sa dormitoryo ng 10 oras na ng gabi. Pagkatapos ng simpleng personal hygiene, humiga ako sa kama. Pagkatapos, maingat kong tiningnan ang gantimpalang nakuha ko. Isa 0 cashback kapag ginastos sa Diyosa. Lahat ng ginagastos sa kinikilalang Diyosa ay makakatanggap ng isa 0 na refund. Maximum refund, isa 0,000,000. Validity period. 3 araw. Pagkatapos kong basahin ang introduksyon. Tulad ng hinala ko, makakakuha lang ng rebate kapag ginastos ang pera sa Diyosa. Pero anong uri ng babae ang itinuturing na Diyosa? Dapat ang kinikilalang Diyosa. Siguradong kasama doon si Ethan Paano naman si Imithde? Hindi ako sigurado. Kaya sinubukan kong gumamit ng mga iniisip para tanungin ang sistema. System Dog. Paano may tuturing na kinikilalang Diyosa? Subukan ko lang sanang magtanong. Pero hindi ko sukat akalain na magre-respond talaga ang sistema. Pagkatapos suriin ng sistema ang Universidad ng Finhai. Isang babaeng estudyante lang ang pasado sa pamantayan. Ang kinikilalang Diyosa. Yun ay si Ethan Sabihin mo na lang na pwede kang makakuha ng isa 0 cashback. Kapag gumastos ka para kay si Fen Huwag mo na akong bulahin. Seryoso akong naghihinala ngayon. Na ang sistemang ito ay alipores ni Ethan Sa tuwing nakikita niya lang si Ethan siya nagtitrigger ng task. Ang iba ay hindi. At saka, ang bawat pagpipilian ay pabor kay Ethan Kung hindi siya alipores, ano siya? Kinabukasan, oras na ng subject ko. Seryoso akong nag-aaral at nakikinig sa klase. Hindi ko sukat akalain na sa pagkakataong ito. Sa pintuan ay lumitaw ang isang sexing figure. Nasexing si MSD. Hawak niya ang isang tasang mainit na kape na nakabalot. At tahimik na nakatayo sa pintuan. Tila may hinihintay siya. Hindi ba't senior MSD yun na nasa 3 taon? Nabalitaan kong siya ang dream girl ng mga lalaki. Sa school. Sobrang ganda ng taong yun. Sobrang sexing magsuot ng fitted dress. Nabalitaan kong siya ang hockey na karibal ni Ethan
Pero bakit siya nagpapakita sa pintuan ng klase natin? Tila may hinihintay siya. Hindi ba't hinihintay niya ako? Umalis ka na. Hindi ka niya hinihintay. Huwag kang mag-assume. Hindi ko napigilang lumingon. Napagtanto kong si Emeth D nga. Habang tinitingnan ko siya. Tumingin din si Emeth D. Kumaway pa nga siya sa akin. Nang makita ko yun, napakunot ang noo ko. Pakiramdam ko tinatarget ako ni Emeth D. Pero pag-iisipang mabuti. Pakiramdam ko hindi naman ako charismatic. Kaya kinalimutan ko agad ang ideyang yun. Tumunog ang bell. Baliw na tumakbo palabas ang mga lalaki. Ang mga matapang ay direktang nakipag-usap kay Emeth D. Gusto pa nga nilang mag-add ng WeChat. Pero sayang, tinanggihan niya silang lahat. Hanggang sa lumabas ako ng klase. Dahan-dahan na lang si Emeth D na lumapit sa akin. Tiran Tide, naghirap ka. Uminom ka ng isang tasang mainit na kape. Nang makita ng mga kaklase ang eksenang ito, nagulat silang lahat. Ano ang nangyayari? Gustong ligawan ni Josa Emeth D si Kiran Tidese. Hindi pwede yun. Diyos ako si Emeth D. Hindi siya pwedeng ligawan ni Kiran Tide. Hindi karapat-dapat si Kiran Tiden. Huwag kayong maghula. Isang tasang mainit na kape lang naman. Tama. Pero, hindi nagtagal pagkatapos magbigay ng milk tea si Josa D, umamin siya. Hindi ba't pareho yun? Sa pagkakataong ito, sobrang naging mainit ang usapan ng lahat ng estudyante. Muling bumalik sa akin ang mga titig ng paghanga. Inggit at galit. Nagtaka rin ako. Tinatarget talaga ako ni Emeth D. Pero ayaw kong tanggapin ang tasang kape na yun. Pasensya na, Senior Janvi, may ginagawa pa ako. Hindi ako naglakas loob na tanggapin ang tasang mainit na kape sa kamay ni Emeth D. Kaya bumaling ako at akmang aalis. Hindi ko sukat akalain na pagtalikod ko, nakita ko hindi kalayuan. Hawak ni Ethan ito ang isang tasang milk tea at papalapit sa akin. Nang makita kong si Ethan ko yun. Kinabahan ako. Inisip ko na hindi yun okay. Patay na. Patay na. Dumating na si Senior T. Kagabi pa lang ako pumapayag sa kanya. Na magpanggap na magkasintahan sa harap ni ND. Ngayon, sobrang rami ng tao. Kung makikita nila, malalaman ng buong eskwelahan. Sa pag-iisip dito, balak kong dahan-dahang umalis. Hindi ko sukat akalain na haharangan ako ni MSD, Junior T. Rentide. Hindi mo ba gusto ang mainit na kape ko? Pinagmaneho ko pa ito para bilhin. Hindi mo ba kayang baliwalain ang damdamin ko? Sa pagkakataong ito, wala akong mood para uminom ng mainit na kape. Gusto kong itulak siya at mabilis na umalis. Hindi ko sukat akalain na nang makita ni Ethan F. na pinipigilan ni NSD si Kiran Tide. Pinabilis niya ang kanyang bilis at agad na nakarating sa harap. Ayaw uminom ni Kiran Tide ng kape. Mas gusto niyang uminom ng milk tea. Mabilis na umalingaw ang matinis. Na boses ni Ethan Eke. Puno ng galit ang tono niya. Agad na nakuha ng paglitaw ni Ethan Eke. Ang tingin ng lahat ng estudyante na naroon. Kasunod nito, sa ilalim ng atensyon nila. Buhat ni Ethan ito ang milk tea. At ibinigay ito sa harap ni Kiran Tide. Uminom ka ng milk tea ako, masamang alagad. Strawberry flavor yan. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Nag-aagawan sa milk tea ang dalawang IHOC ng Universidad ng Finhay.